Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Amir from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you September 1 to 15. Siyempre maraming salamat muna sa inyong lahat. Umpisahan natin ang portal. No, meron tayong 11 portal. 1 to 15 muna yung sasabihin ko. 11 portal this September 2025. September 1, Saturn in Pisces. Magkakaroon kayo ng mga spiritual discipline, upgrade, no? Magkakaroon kayo ng ganyan, magkakaroon mga realization sa mga bagay o sitwasyon na inignore nyo ng nakaraan or inavoid nyo. Pwedeng sa pera, pwedeng sa relasyon, or pwede in any situation. Halimbawa, dati sana nag-ipon na pala ako. Diba? Kung hindi ka nag-focus doon, inignore mo lang yon. Diba? Halimbawa, kasi marami naman blessing na dumarating. Hindi mo na in-expect na nauubos din pala. Halimbawa lang ako, halimbawa sa relasyon, any situation na magkakaroon ka ng realization, ganyan, nagkakaroon ng mga spiritual discipline. Ito rin yung time na you need to set boundaries sa paligid mo, or handun yung may mga bagay na kailangan mo na rin solusyonan this time sa iba sa inyo para harapin ang mga bagong pagpasok na new into your life. Yun ano. And syempre meron tayong Mercury enter into Virgo. Ito yung time to think the future. Magkakaroon ka na pag-iisip about sa future mo. Kahit na inoon pa man ay iniisip mo, this time as much more ka magpo-focus doon. At magkakaroon or need to clarity something into your life. Yan, magkakaroon ka ng katanungan sa sarili mo. Bakit ganun? Bakit ganyan? Paano? May mga ganun sitwasyon. Bakit ko to ginawa? Ba't ko to hindi pinukusan? May mga ganun sitwasyon. Magkakaroon ka ng questioning. Siyempre, we have the September 6, Uranus retrograde. Ito yung the breakthrough, no? O, diba? Sabi sa'yo, breakthrough. Yan, breakthrough na may blessing from taas ka na ma-receive. Ganyan. Malaki man o maliit yan, or any situation na you doing something in the past na pwede mong ma-receive this time. Ganyan. May mga blessing na parating. Papakita niya sa iyo, or pwede rin sa idea, no? O kaya, Aris, ganito gawin mo, you need to focus dito, i-let go mo na to. Pwede ganun. Pwede mapanagilipan mo siya, or yung blessing na yon, or ibibigay niya sa enlightenment, or into your intuition. Depende yon kung paano niya ibibigay sa iyo yung blessing na yon, no? And syempre, meron tayong September 7. September 7 is, ano na yan, full moon, ano? Full moon ito is sinatawag na corn, mais, corn or harvest moon. Pero, mas na sinasabi nila na this is a blood moon. Kasi, mapula siya, no? Kaya blood moon ang ano. Pero kung tutusin, corn moon talaga yun, or harvest. Pero, because of the lunar eclipse, kaya siya sinabi na blood moon, no? Yun ang situation. Dalawa ang magiging, dalawa. Depende pala. Kasi dalawa yung yung option, ano. Either ikaw is magkakaroon ng chaos by this month, or hindi. Dalawa siya. Kasi why? Dahil sa lunar eclipse at sa solar eclipse. Kaya kung magkakaroon, kung may mga tao o may mga sitwasyon na makapagpapatrigger sa'yo, kailangan mo na rin yung iwasan. Ano? Pero may mga chaos may mga chaos kasi ng buhay na hindi mo malakpasan or hindi mo maiiwasan. No? Pwedeng may mga chaos na pwedeng makatulong para sa'yo to wake up. Pwedeng may mga chaos na makapagbibigay sa'yo ng enlightenment. Pwede yun, ano? Nasa sa'yo na lang yun kung mag-awake ka talaga. Diba? Kaya, may mga chaos na mahirap iwasan at darating. Pero ang kailangan mo lang dito is you need to be patient. Habaan mo talaga yung pasensya mo dito. I-release mo yung yung emotions, no? Mag-trust ka sa taas. Have faith lang, ang sinasabi dito. Tatandaan nyo palagi ko sinasabi, if the emotions is high, intelligence is low. Nakakabobo, di ba? Kailangan, yung chaos na yon, kasi pagka, syempre nakatrigger siya sa'yo, di ba? Yung pag nadala ka ng iyong damdamin, lalabas doon, chaos talaga. Di ba? Kaya patient lang. No, you need to be, habaan mo lang yung PC mo sa sitwasyon na to. No? Yun, you need to release din. O kaya naman is, kung gusto nyo talagang totally mag-relax, pwede kayong mag-beach kayo, punta kayo sa
sa mga ilog, or pwede rin na sa iba sa inyo is maglagay kayo ng asin. Sea salt, hindi po iodized. Sea salt sa inyong paligo, sa tubig na paliligo nyo. Yan, para din kayo is ma-cleansing, no? Kaya ganun. Pero nasa inyo kung gusto niyo. Syempre, meron tayong September 9. This is a 9-9, no? When it comes sa 9-9 kasi, sa astrology kasi, this is Moon in Aries. Pero sa neurology, this is the biggest number na very powerful when it comes to mga new lessons in life na makukuha mo. Yan, 9-9. Magkakaroon ka ng mga collaboration, may mga partnership situation, ganyan. Find some balance. Makukuha mo yung pagkakaisa or harmony this time sa iba sa inyo, o yung kapayapaan sa puso or any situation, and then also build some time, magbigay ka ng oras sa sitwasyon na ito. Also tinatawag ito na with the 9-9 is the completion. Ibig sabihin, may mga point ng buhay na need to let go, need to cutting cord. Ikat mo na yung mga dapat ikat, no? Also, 9-9 is the best day, time to investment. Halimbawa, may mga ilo-launch ka. Halimbawa, meron kang ilalabas na product. Halimbawa, magbubukas ka ng tindahan. Halimbawa, magbubukas ka ng YouTube channel. O halimbawa, anything na you want to launch. No? The 9-9 is the very time o day na gawin mo siya kasi mas magbe-very successful siya dito. And syempre, the last portal, 14 and 15, is the moon in Gemini. In integration with the checkpoint ito. Ito yung situation na magkakaroon ka ng review and refine what happened in the past. Tatandaan nyo ha, i-review and refine nyo yung mga nangyari in the past, and then mag-going toward ka to your next chapter. Okay? Let's go. Ito na career. Yan. When it comes sa career is may mga bagay na kailangan i-work it out. May mga bagay na kailangan i-focus, may mga bagay na kailangan, kasi di sa growth also, no? May mga asikasuhin ka, may mga gagawin ka. Yan, ito na yon sa portal siguro yan. Or any situation na related to a work, ganyan. And syempre, ito na si angel, spiritual guidance, protection from harm. Also, this sa light angel, ibig sabihin you are protected. Bibigay niya sa'yo talaga yung light, no? Bibigay niya sa'yo, tulad na sabi ko, intuition, panaginip, any situation, kung paano niya ibibigay yung light sa'yo. Guided ka sa lahat ng mga action o ginagawa mo. And may mga broken bridge, unsuccessful outcome to a problem. Hindi lahat kasi mahirap talaga maglagay ng sinulid sa maliit na karayom, di ba? If you are sincere dito sa sitwasyon na to, na problema to, magiging okay siya. Pero, sa iba sa inyo, unsuccessful. May mga aspeto ng buhay mo na hindi successful. Pangit yung outcome. Kumbaga, andito pa rin si Kendall, diba? You will show the way. Tulad ng sabi ko kanina, diba? You will show the way. Control your anger, or you will be sorry. Tatandaan niyo palagi, umiwas kayo sa chaos. Umiwas kayo sa mga tao or sitwasyon na makapagpapa-trigger sa inyo this month. Tatandaan niyo palagi yan ha. Patient lang. Success. Hindi lahat is unsuccessful, pero you will be shine, or pwedeng pag-usapan ka, or nahandin yung sitwasyon na may mga sitwasyon na magsasuccess. Pero, sa iba sa inyo, this is the time to work it out to success any situation in life. Kasi si guidance mo is i-guide ka talaga niya para mag-success ka sa buhay, para matuto ka sa buhay. This is also the time to change. This is also the time na mag-trust ka more sa intuition mo. Have faith ang sinasabi dito, be idealism, and always have a hope. Kumbaga also kasi story yan, no? Oh, di ba? Sabi ko sa'yo, hope pa lang ang sinabi ko. Ayan na, sun. This is the sun, also the hope, happiness, and well-being. Magkakaroon, if you work it out, any situation in your life, there's a success, and umasa ka na magsasuccess at makakamit mo yung happiness sa buhay mo. May mga kabiguan na nangyari, pero huwag ka mag-alala na dito ang iyong mga protector or your angels to guide. No? Or when it comes sa happiness and well-being, makakaramdam ka ng kasiyahan, makakaramdam ka ng warm-hearted
sa mga tao na nakakonected sa'yo, ganyan, baka magbibigay sila ng pagmamahal o ng happiness sa'yo. Baka dito yung may mga gagawin silang i-work out nila yung situation para maging masaya ka or any situation, or maybe this is you sa iba sa inyo. Pero tayo October, ibig sabihin, pagbabago to, no? October is 10 minutes, 10 days, 10 hours, 10 days, 10 weeks, 10 months, or by October. O pwede rin na October is may tao na malapit sa'yo na birthday niya is October. Yeah, may mga changes happen into your life. Also this, yan na, di ba, parang nagtatagsibol. Yan. Or hindi yung situation na, kasi changing season to eh. Yan, may mga magbabago sa buhay mo. Pwede by October or October something happen sa buhay mo. Maaring in the past October or in a weeks, a days, a months man yan. Past or mangyayari pa lang. Yan, may mga something, pwedeng happiness. By October siguro may mga happiness situation, may mga success situation happen. May mga trabaho ka na makakamit o makatatanggap, pwedeng ganun sa iba sa inyo, kung ano man yan. Magkakaroon na pagbabago in life. Makaka-receive ka raw ng advice with someone, sa isang taong wise person, or ikaw ito. Advice. Energy. Hala, ang pangit. Ito yung lumabas eh. Oh. Sorry Yan, nakuha natin eh. Oh, devil din. Hala. Bakit dalawa devil mo? Ano ba yan? Sana hindi ikaw to. Energy mo, andito ka sa umaasa ka talaga. Umaasa ka na makakaraos ka sa pinagdadaanan mo this time. Hindi ka talaga nawawalan ng pag-asa. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. And then also, ang nakikita ko energy po, stuck ka. You're stuck, you're feeling trapped, sa sitwasyon mo. Andito yung situation. Kuhanin ko Universe, explain mo. May mga may mga sitwasyon na nagtitimpi ka, nagtitiis ka, nagtsatsaga ka, ganyan. May ganun. Energy niya po. Low yung energy mo sa akin. May sakit ka ba? O sadness? O sad ka lang? Ganyan sa iba sa inyo. Or merong sitwasyon na natatrap ka. Yun na nakikita ko dito. Yun. Also, energy ng iba dito, you try to make it balance yung sitwasyon mo ngayon na kahit na may mga sitwasyon na nagiging toxic sa'yo. Pwedeng relasyon, pwedeng trabaho, or any situation na you feel toxic or you feel mabigat doon sa bagay na yun, sa nakikita ko dito. Natatrap or stagnant ito sa iba sa inyo. Nakokontrol ka ng sitwasyon. Ang nakikita ko ito, medyo low yung energy mo. Yun ang nakikita ko dito. Napanghihinaan ka ng loob. Kahit na nagkakaroon ka ng thinking o pag-asa, pero handun yung kasi you want to recover something into your life Yun na nakikita ko sa'yo dito. Sorry kung hindi nyo to energy, pero sasabihin ko lang inahan dito sa card. Yun na nakikita ko. You're feeling trapped, stuck, pero hindi ka nawawalan ng pag-asa na magkakaroon ng recovery or magkakaroon ng solutions in any situation in life sa iba sa inyo. Or pwede rin may nakapagpapatrigger o nakakapagpatoxic sa'yo, ganyan. Stuck, stagnant, feeling trapped. Ano parating kay Aries?
may blockage ka, ibig sabihin. Iba sa inyo. You have a blockage. Mag-ingat ka rin, another message na nakikita ko dito. Merong tao, ako nakikita dito, na nagbabait-baitan. Sana hindi ikaw ito, ha? May taong nagbabait-baitan dito, pero kung tutuusin, masama ang pakay sa'yo. May nakita ako dito na tao na nagkaroon or abusado, parang abusado, nang-aabuso, or a person who's controlling, manipulative, nangako or nangangako, na napako. A person na may bitter din kasi ako nakikita dito. A person na medyo bitter, may tao na pagka wala siya sa katwiran. Sana hindi rin ikaw ito. Yun ang mga nakikita ko dito. May mga sitwasyon na hindi ka makapag-desisyon at napanghihinaan ka ng loob. Kumbaga, may mga sitwasyon na pwedeng hindi mo pa ma-let go, hindi ka maka-let go, or hindi ka makaalis. May mga ganong sitwasyon. May taong dishonest dito, Yan, may tao na sana hindi mangyari. Bastos or babastusin ka. Pwedeng ganun sa iba dito. May taong may dark thoughts sa'yo. Or maybe this is you. Ha? Taong malamig. Ganyan. Tao na mapang-ape. Or baka hindi mo lang napapansin, mapang-ape in humanity. Yan. May taong ganun. Pwede rin sa iba sa inyo may sakit kayo, ha? Tulad ng sabi ko na. Okay, parating sa'yo. Ambit ka nito. May mga gusto kang pukusan this time sa nakikita ko dito, pero pukusan o nagkakaroon ka ng interest with something dito sa sitwasyon na to. Kaso, parang nahihirapan ka or maybe nahando yung thinking mo about negativity. No? Yun ang nakikita. Pwedeng pinag-iisipan, pinag-aaralan, o inaalam. Pwedeng ganun. Kaso, hindi mo pa siya ma-pursue. Nandito ka pa sa sitwasyon mo na tulad ng sabi ko, you're stuck. Or pwedeng nalilito ka, no? Sa iba sa inyo. Yun ang parating sa'yo. May mga didesisyonan ka na isang sitwasyon na malilito ka. Pwede rin na may mga pag-aaralan kayo or may aaralin kayo sa iba sa inyo. May dalawang tao ako nakikita. Hindi ko alam sino yung dalawang tao, pero there's a two person ako na nakikita sa'yo dito. Yung isa, matalino. Yung isa, interesado sa'yo. Pareho naman silang interesado. Maaring doon, sa iba sa inyo, love life to, ha? Maaring ikaw ito or vice versa. Maaring doon ka nalilito, di ba? Or maybe naman sa iba sa inyo, ay pag-uusapan ka raw, Aris. Pag-uusapan ka. May mga sitwasyon na nagtitimpi ka dito, You're feeling stuck, may mga frustration, or may maari na po-frustrate ka kung ano yung pupukusan mo, ano yung uumpisahan mo, ano yung gagawin mo, maaring gano'n sa iba. You always try to make it balance kasi sa nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo is may mga new opportunity coming into your life. Opportunity or just a potential ending of situation, may mga beginning of a cycle happen. Ibig sabihin is iba dito siguro you try to invest with something, pwedeng passion, creativity, project, any situation, pwedeng pera, baka mag-ipon ka ng pera, pwedeng ganun. No? Or kaya naman, pwedeng sa love life, maaring hando yung thinking mo, pinag-iisipan mo na gusto ko na mag-invest dito sa tao na to when it comes to my love life. Pwede yon. Example ko lang yun na. Baka sabihin mo yun na yun. There's a new beginning. Ako nakikita sa'yo. Meron din na magbibigay, makaka-receive ka raw ng gift. Makaka-receive ka ng gift or may magbibigay sa'yo ng gift. Ay, pareho lang pala yun.
Hindi, baliktad. May makaka-receive ka ng gift or ikaw ang bibigyan ng gift. Or may magbibigay siya ng pagmamahal or ikaw ang bibigyan ng pagmamahal. Sana walang mangutang. Di ba? Yun na nakikita ko dito. May hihingi rin ng tulong. O ikaw ang hihingi ng tulong o may tutulong sa'yo or someone giving you pagtulong. Dapat iwasan. Ano dapat iwasan na Aris? Ay! Okay. Okay, iwasan mo yung pabigla-bigla. No? Iwasan mo magpabigla-bigla at hindi magplano. Iwasan mo yung madaliin na mga bagay-bagay. Iwasan mo, siguro yung ano, kung kayo is siguro hindi naman lahat, pero may nakikita ko sa ako dito na alam mo yung kapag nagsalita ka, unstoppable, hindi mo na naiisip kung tama pa ba siya or hindi. Iwasan mo yun. No? Yun. Iwasan mo, kasi nagkakaroon siya ng negativity dito sa akin eh. Yan yung mga dapat mo iwasan, yung mga negativity. Yung pananalita mo, yung action mo, yung decision mo, yung plano mo. No? You need to be very careful. Iwasan mo yung ma-unproductive ka, magkaroon ka ng doubt sa sarili mo, magkaroon ka ng distraction, iwasan mo yung hindi ka mag-action to start a new beginning into your life. Ibig sabihin is kailangan mo may mga kailangan ng i-let go, may mga dapat ng ikat, no? May mga sitwasyon na kailangan i-accept. Iwasan mo yung two emotions, no? Yung feeling mo hindi ka naiintindihan, feeling mo nag-iisa ka lang, feeling mo inabandonahan ka, feeling mo nireject ka, feeling mo nag-iisa ka, mga ganon. Iwasan mo yun kasi hindi naman kasi totoo. No, may mga tao na willing naman na magsuporta sa iyo or handiyan naman si Lord, 'di ba? Si universe. Yun. Iwasan mo palaging ganon, ha? Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon. Ito na naman tayo sa love. Hindi pa mabago sa love mo. Marami namang klase ang love eh. Basta hindi lang siya sa asawa, karelasyon, pamilya, pwede rin kaibigan. Kamusta ang love ni Aris? 1 to 15 po. Ay, may nagsisinungaling? May nagsisinungaling. Ano po to, universe? Uy, sandali. May lamat na yung relasyon ng iba, no? Anytime, pwede na yan, bumaksak. Uy, damuan. May nagsisinungaling nga. Okay. When it comes sa love, kung kayo sa kahiwalay. Kung kayo sa kahiwalay, yes, nagkaroon ng mga pagsisinungaling. Nagkaroon ng lie, dishonest, pagtataksil, naging manipulative, or nagkaroon ng conflict, syempre isa yun. Nagkaroon ng babae o pambababae, panglalaki, no? Dito sa relationship na to. May kumbaga sa iba maaring may mga itinago siya sa'yo. Maybe ikaw ito or someone, no pointed name, wala pangalan mo dito. Energy reading tayo. Yun ang nakikita ko dito. Sobrang nasaktan, no? Ang isa dito sa relasyon na to. Sobrang nagkaroon ng sobrang sakit. Pero ang nakikita ko dito, may tao dito na nagkakaroon siya ng panghihinayang o nanghihinayang siya sa nangyari o sa naganap na relationship. Bakit ko to ginawa? Bakit ganyan? Ba't ganun? Ba't ganyan? And someone want ng recovery. Iniisip niya ito. Want to be stable. Ako nakikita. Bakit may tao na dito? Bakit ganun? Yung ba dito hindi kayo nag-uusap? Kasi maaaring nagkaroon ng pag-block or hindi na talaga nag-uusap. Pwedeng nag-uusap kayo or hindi. Pwedeng nagkakaroon lang ng pag-uusap related to a work, money, ganyan. Sa iba sa inyo. Doon ang iba sa inyo, doon siya nakakonect no? Related to stability. Yan. Magkakabalikan ba kami, ate?
Kasi may tao dito nagsisisi eh. Or nagkakaroon ng nagpanghihinayang. Ako nakikita dito. Pero hindi niya kasi alam kung paano kanya i-connect. Hindi yung kaba. O maaring ikaw to yung takot, kaba, takot. Katawagan ko ba siya? Ite-text ko ba siya? Anong sasabihin ko? Paano ako mag-approach? Nandun sa sitwasyon na yon. Sa nakikita ko dito. And then, kung kayo naman is single. Kung kayo single, huwag kang mag-alala kasi may interesado sa'yo. Marami. Magkakaroon ka ng choices. May mga naghihintay. Mga naghihintay sa'yo. Oo, may mga naghihintay. At may mga paparating. Kakayanin mo ba? Ka mag-alala sa mga single dyan. Kung kayo naman is in relationship, eto na naman tayo po sa relationship. Alam niyo naman siguro, di ba, nakaraan nating Bagay, baka hindi ito yun. Wait lang dito sa relationship, puro lungkot no? Alam mo yung lungkot, mga disappointment, feeling niya, bakit ganun? Bakit ganyan? Ba't ganun? Ganyan. Nagkakaroon siya ng illusioning yung situation, masyadong nagiging feeling emotions yung isa dito sa relasyon na ito. Pero yung isa kasi may tinatago siya na hindi mo alam. Ate, mahal niya ba ako? Ala, mahal ka ba niya? Ito ang mahirap. Mukhang I need support. Sabi niya sa'yo. Yun lang ang sabi niya mahal ka niya? Hindi. Hindi talaga. Pero I need your support, sabi niya. Pag nabigay mo yung needs niya, siguro mamahalin ka niya. Or vice versa tayo Yun. Yun ang nakikita ko, sorry. Hindi ko talaga, kayo na kayo na nga pinagde-decide ko eh. Sarili niya lang iniisip niya dito. Kasi isa, sobra yung lungkot o sobra yung regret or sobra yung emotions ng isa sa inyo dito sa relationship Tingnan natin ang money mo. May mga lihim or may mga secret kasi. Alam niyo naman siguro na yan. Money po. When it comes sa money mo, siguro meron kang pinaprocess this time. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo hindi kayo stable. Sa iba may mga pinaprocess kayo or may mga sitwasyon na nagkakaroon ng progressing or may mga hinihintay kayo, pwedeng iba sa iba gano'n. Sa iba naman dito, hindi stable to ibig sabihin, papalabas yung mga ipon. Or pwede rin na sa iba, may mga dapat bayaran pa na hindi pa nababayaran. Pwedeng gano'n sa iba, sa nakikita ko dito. May mga tension na hindi pa nare-resolbahan. You try to make it balance naman yung money mo. Pero when it comes sa money kasi, palos siya. Pero, ang nakikita ko dito, kasi ang pagpasok kasi ng money mo is mabagal. Pero, okay lang maging mabagal kaysa sa wala no? Mabagal siya, pero unti-unti siya magkakaroon ng developing. Mabagal lang. No? Iba dito hindi stable. Yun ang nakikita ko sa inyo. Mag-ingat kayo, warning lang naman to, hindi naman to lahat, no? May tao na mag-o-open up sa'yo. Or maybe ikaw to. Magsasalita siya related to money. Yun na nakita ko. Or maybe this is you, And may nakikita rin ako na pwedeng mahulugan kayo ng mga mahalagang bagay. Pwedeng cellphone, money, pwede kang manakawan, pwedeng mahulog yung mga importanteng bagay sa'yo. Or losing something valuable sa'yo. Ipasok mo na lang yun sa'yo. May mga bullying din ako na nakikita sa'yo.
no? Aries. Yan, may mga sadness, bullying, competition, conflict. Ako nakikita, may mga ganong sitwasyon. Kamusta po ang health ni Aries? Ay. Okay, when it comes sa health issue mo, ang nakikita ko dito, maaring ikaw or someone into your life, maaring meron na siyang sakit. Or pwede rin na may sakit, pwede rin na nagkaroon ka ng sakit. Halimbawa, stress, depression, anxiety, pwedeng ganun. Or any situation na nakapagpahina sa iyo in the past na muli siyang babalik. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Ibig sabihin, either sakit siya or any situation na nangyari na noon na mangyayaring muli ngayon. Sa sakit sa inyo, siguro hindi yung pagod, sakit sa dugo, sakit, pwedeng may mga sitwasyon kasi na halimbawa, dati hindi ka nakapagtutulog. Tapos nag-heal siya. Tapos this time, ganun na naman. May pabalik na sitwasyon. Pwedeng sakit na muli magbabalik or any situation na mauulit. Yun na nakita ko sa iyo. Sa sakit siguro nahandun yung masakit yung lalamunan, masakit yung throat, isa lang yun ate, masakit ang ulo, dahil sa sipon, may ubo, sana wala kayong lagnat, syempre, isa yun. May mga ganong sitwasyon. Yung mga bababaw lang sa iba. Ganyan. Sana wala naman kayong sakit sa high blood or low blood, o kaya mga diabetes. Tingnan natin advice. Yung iba dito, may taong maraming may sakit o maraming nararamdaman. Hindi ko alam kung ikaw or someone, pero may tao ako nakikita ng gano'n. When it comes sa advice, may namimiss ka ba? Or nandun yung sitwasyon na magkakaroon ka ng reminiscing from the past situation? May mga maalala ka good memories and bad memories from the past. Okay. Iba dito, sabi ko nga, diba, may nahihirapang maglakad. Yun ang nakikita ko. Masakit ba paa mo? Or someone? Or masakit ulo mo palagi? May ganon. More on sadness to, Okay, when it comes to advice. When it comes to advice, this is time to use your mind and intellect, If you want to crossroad into your life, gawin mo, harapin mo yung takot mo this time. Kung ano may mga painful choices, accept mo yon. Kung ano may mga idea na naiisip mo, i-force mo yon. And then, accept all the lesson. Accept mo yung mga dapat i-accept. Huwag mong iisipin na walang nakakaintindi sa'yo, walang nakakaunawa, or lahat na lang ng hardship ng buhay mo inatatanggap mo, mali ka doon, May mga bagay lang talaga na kailangan mong harapin, may mga bagay lang talaga na kailangan mong matutunan, may mga bagay lang talaga na dapat mong maintindihan na this is an important, May mga ganon na sinasabi dito. Siyempre, sinasabi rin dito na this is the time to living the past. Mas more kang maging matured or maturity is needed. Ang sinasabi dito, may mga bagay na need to close. I-close na ang mga dapat i-close. Don't be stagnant. Ang sinasabi rin dito sa iyo. Face the difficult decisions in life. Obstacle be faced. It's a time to decide and alam mo naman daw sa sarili mo kung ano yung katotohanan na dapat mong aksyonan, dapat mong desisyonan, o dapat ikating, o dapat i-let go, or paano mag-umpisa. Nasa sayo, alam mo daw yun. Ikaw daw nakakaalam mo. Yan, iwasan mo yung mga hindi mo harapin yung mga bagay-bagay. Kailangan mong harapin
Arigatou namaste, God bless.